Ngayong araw nga ay mag-aararo na naman tayo. Nakita ko nga si Papa na tinitirining niya ang aming maliit na kalabaw. Inatake na naman niya kunyari ako ng kasipagan ko. Susubukan ko nga kung marunong pa ako mag-araro. Dahil sa tagal ng panahon na hindi na ako nakapaghawak ng araro, hindi ko na siguro alam kung papaano. Pero alam nyo ba, noon kasi pinilit ko pang magpakalalaki. Kaya talaga dati nagtatrabaho ako, mga gawain pang lalaki. Marunong din ako mag-araro, marunong ako magsuyod, marunong ako magtraktor, at iba pang gawain ng panlalaki dahil sinasama ko dati ni Papa. Pero ngayon nga, hindi ko alam kung marunong pa ako maghawak ng mga ganong bagay. Naaalala ko na naman noon nung nakatira kami dyan sa may port line. Hindi ko nga kasi alam noon kung ano ang sinasabog ni Papa sa palayan. Basta kulay puti ang tinatapon ni Papa sa mga palay. Ang pumasok sa isip ko noon ay tulungan si Papa sa pagsabog dahil sa sobrang init ng panahon. Hinanap ko nga ang mga sako na kulay puti ang laman. Hindi ko nga alam na mga abuno pala yun. Kumuha na nga ako ng tabo at kumuha na rin ako ng sombrero. Dahil nga sa hindi ko alam kung saan ako magsisimula, sinundan ko na lang ang mga daan ni Papa. Ang pumapasok nga kasi sa isip ko kung saan dumaan si Papa, doon din ako dadaan. Oo, at nagsabog-sabog din ako doon sa mga pinagsabugan na rin ng abuno ni Papa. Nagulat niya daw si Papa bakit kumukunti ang kanyang abuno. Aray-aray, nakita nga daw ako ni Papa na inabunuhan ko ang pinag-abunuhan niya na. Nagtatawanan na lang daw talaga ang mga nakakita sa akin. Hindi nga daw kumasya ang abuno sa palayan. Dahil nga ito ay nakatutal-tutal na kung papaano daw paghati-hatiin. Dahil nga sa kagagawan ko, hindi na kumasya at hindi na naabunuhan ang iba. Nung lumaki nga ang mga palay, kabog na lang talaga ng tataka ang mga tao ba't ang lalaki at ang tataba daw ng palay. Hay nako, kung saan na talaga nakarating ang ating kwento. Balik na tayo dito sa ating ginagawa. Huwag na nga talaga kayo magtaka kung bakit hirap na hirap ang kalabaw at inihila ito ni Papa. Dahil itong si Kuraka nga ay training. Hirap na nga si Papa maghila ng kalabaw, pati ba na niya ang nag-aararo ay hirap na hirap din. Nabibigatan niya talaga ako sa araro. Dito nga ay tinuturo ni Papa sa akin na hindi tama ang paghawak ko. Sabi nga ni Papa sa akin, daw hindi ka kabalo mag-uyat sing arado ba? Dati kabalo ka mag-uyat sing arado, subong hindi na. Dahil sa tuod na kay hindi ko kabalo mag-uyat na sing arado, kay pila na gid katuig ko ay kauyat sing arado. Dito nga'y mapapansin ninyo na parang ayaw nang lumakad ni Kurika at hirap na rin nga dito si Papa kakahila sa kanya. Pero sabi nga ni Papa, pagtiyagaan lang daw pagtriningan kasi matututo rin daw. Paano matututo si Kurika maghila ng araro ay kung humahawak hindi marunong? Dito nga inaasahan nila ako at baka daw mabinat ang pagkababae ko. Gustong gusto ko nga talaga dyan mag-araro pero talagang nahihirapan ako. Tawang-tawa nga ako sa pinanggagawa ko kasi ang daan ng araro ko ay biko-biko. Pero ang sabi nga ni Papa, okay lang yan kasi papaulit naman daw sa kapatid ko. Ipapaulit pa talaga sa kapatid ko na hindi na nga kaya mag-araro ni Kurika. Dito nga'y mapapansin ninyo na parang galit na si Kurika at hinihila niya na pati ako. Dito nga'y mapapansin ninyo na mali nga talaga ang pagkahawak ko sa araro. Ang haba-haba nga ng video na ito kaya ang gagawin ko ipapass forward ko na lang. Hanggang dito na lang nga. Thank you sa panonood. Bye-bye!